Buhay po ba ang Diyos? Napakapalad po natin sa umagang ito pagkat patuloy po tayong nakikiisa at tuluyang nakikipagniig sa ating Ama. Ang buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming salamat po sa ating Apo Kunching dahil po sa Kanya, tayo po ay naipon dito sa dambanang ito upang makinig ng Kanyang mga banal na salita. Ngayong umaga po, ang tema natin ay ang tulad po ng tema kahapon ni Father, na paano mo nadama ang Panginoon. Parang pagbabalik, aral na lamang po natin kung kaya't alam ko po na ang bawat isa sa atin ay makapagbibigay dito ng mensahe. Tulad po ng yun nga, sabi nga si Magdalena, tulad ni Magdalena, na isang makasalanan ay nagbalik laob sa Diyos, kusang nadaman niya ang ating Panginoon. Kung kaya po sa umagang ito, ay tatawag po ako ng isang kapatid natin ng magbabahagi sa umagang ito. Ito si kapatid. Tinatawagan ka kapatid upang magbahagi ang nadama mo. Pagkat kasama mo o kapiling mo ang kabiyak ng puso at alam kong kanya kaparit-parito ay may nadadama ka sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa tanghali ito. Marami na pong nadadama sa Panginoon. Nagpaangkin na po ako. Sa loob po ng isang buwan na pagparito ko po rito marami na po akong nabago sa buhay ko. Kanya po ako'y nagagalak pag hindi po ako nakakapunta rito. Kanya marami po salamat. Yung po kasama ko po talaga po Pag bandang alas 9 na po nag-aaya na po rito. Kanya lang po yung inaarkila namin po sa sakayan nadidelay po. Kanya nagpapasalamat po ako nakilala namin si Ama. Nakakay kami po rito, meron pong nakapagsabi sa amin yung apo po niya. Kanya po nakapunta po kami rito sa gawain nito. Kanya yun na lang po, nagpapasalamat po ako. Mapalad ka kapatid at damang kitang-kita sa iyong mga mata, sa iyong mga pananalita kung paano mo nadama ang ating Panginoon. Salamat po. At ngayon naman po ay ang aking tatawagin ay ang magbibigay sa atin ng awit. Si kapatid na Mirna at si kapatid na Bunso. Purihin po at dakilain ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat, mahal na kapatid kong kumari. Sabi ko, sadyang ang Diyos po'y napakabuti. Paano daw po ba naramdaman natin ang Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon? Ito po, isang kaparaanan na po ito. Nagpaplano ka pa lamang ng kabutihan para sa Kanya bilang tao. Hindi na po nahintay yung mamayang gabi. Sabi namin ng aking anak na ito, kung loloobin tayo mamayang sa misyon ay aawit muli tayong 3. Subalit, mamayang gabi pa yon, eto't maaga pa tinawag na kami. Buhay po ang Diyos. Bagamat hindi na po siguro kami magbabahagi, ikaw anak, baka nasa kang sabihit, ito lang po yung masasabi ko. Itong pahirap na buhay ng Panginoon ay sadyang hinihiling ko sa Ama na maging makabuluhan. Ganon ko nararamdaman sa bawat araw ang buhay na Diyos sa buhay ko. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Marami pa pong bakante. Ano po? Kasi medyo maaga tayo nag-umpisa. Subalit,
naniniwala po ako na nanalig na mamaya po ay mapupuno po itong ating dambana. Amen po ba? Sa bawat araw po, ang Diyos na buhay ang siyang kumakalinga sa ating lahat. Amen? Kaya po tayo patuloy na nakakalaban sa hamon ng buhay. Amen po ba? Ganun po ang pagkilos ng ating Panginoon na kung saan nga po ay binibigyan tayo ng katatagan, ng kagalakan, ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Na bagamat ano man po ang ating mga pinagdarahanan, nandyan tayo patuloy na kumakapit sa Kanya. Amen po? Ganun ko po nararamdaman ng Panginoon na kung papaano pong sa bawat araw ay may pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya po napakadakila niya. Hindi na po ako magbabahagi kung ano po ang naging tema natin ngayon. Ito na lamang po ang marahil ay mayahandog sa Kanya ang papuring awit sa pamagitan namin dalawa ng aking mahal na shepherd. Ano po ba ang aawitin natin? Ito po kasing awitin na ito ay nung mga nakaraang panahon, ay gustong-gusto po namin inaawit. Yung po kasing isa ay inawit na namin kagabi. Kaya hindi po namin alam mamaya kung anong magiging kalooban ng Ama, kung anong aawitin namin sa mission. Kung loloobin po na matawag po kami, Kaya po, nandito na po ang aming kopya para po sa inyong lahat at syempre sa ating Panginoon. Ang awitin pong ito ay laging inaawit ng aking anak na Anneli at kabisado niya po. Dala po siguro ng kanyang edad, kaya kabisado niya. Subalit, sa tuwing aawitin ito, sabi ko po, Ama, nawa, tawagin ako ng aking anak kahit sa chorus lang. Subalit, tila udyok sa puso kung umawit ng isang estansa. Kaya po, babasahin ko. Hindi na po siya magbabasa. The power of your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love, assured in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround
And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Wala pong nagmumor. Bawal na po kasi ang magmor. Ano po? Kasi kagabi nabitin po kami sa awit namin. Kaya isa pa po. Ano po? Bawal na po kasing mag-more ngayon. Ano po? Ang tangi kong pag-ibig, dalawang... Opo. Turo po ito sa akin ng aking mentor. Huwag na po kayong mag-more. Kung udyok po sa puso ko, sabihin ko daw po ng direkta. Kaya salamat sa mentor ko na mula sa ating Panginoon. Lagi niya po akong inaakay sa kagalakan. Salamat po. Yan po ay luha ng galak. Damang-dama ko po kasi yung Espiritu ng Panginoon. Yung power ng pag-ibig niya, Mars. Kaya laban lang po tayo. Di naman po nababakas na may pinagdadaanan kayo. Napakaganda po ninyo. Salamat po. Ina. Tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitikim ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay may kulang. Kapag ako'y nalulumpay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumpay ng puso ko, dagwing na pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay magkulay.
kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko tinitikim ng kagalakan. Ang bawat araw ko ay makulay Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo kapiling ko sa aking buhay. Salamat po. Maraming salamat po. Nawa po ay nagkalak po kayo sa handog at alay po namin ng aking kapatid na minamahal. Maraming salamat po. Salamat po kapatid, salamat po sa inyo. Anak nung napakinggan nyo at ninamnam nyo po ang kanilang awit ay talaga naman pong susuot sa kaimbuturan ng inyong puso kung paano nga ang ating Panginoon ay sila'y dinadamayan sa oras ng kanilang buhay. At ngayon naman po ay ang susunod nating magpapahayag ng ay ang ating kapatid na may kaarawan, si kapatid na Lita. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon sa lahat ng biyaya, pagdalisay. Salamat po sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunsing na yung kinalugdan. At nagpapasalamat po ako sa edad ko na ito na 64 na po ako. Sa loob po ng isang taon, napakarai pong biyayang pinagkaloob sa akin ng Ama. Kahit po ako'y nagkakasakit o may pagdalisay man sa lahat ng pinansyal man o karamdaman ng aking mga anak, mga apo, lalo tigit po yung karamdamang pinagdaanan ko. Ako po'y, kahit po ako may karamdaman, hindi ako pinababayaan ng Ama na hindi makaganap sa dambanang ito. Bagkus inaalay ko po sa Kanya ang aking lakas at ang aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa pahiram niyang buhay at lakas. At sa lahat po ng mga pagdalisay sa akin, hindi po ako kagaya ng iba ni sinisisi ang Panginoon. Ako po, bagkus po, kung ako po ay may karamdaman, nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil doon ko po siya nadarama. At binigyan niya po ako ng kababaan ng loob.
matutong magmahal sa aking mga kapwa. At sa dati ko nga pong buhay, wala po akong kakontentuhan. Gusto ko po kasi, dati po kasi naghahanap buhay ako. Pero nang mapunta po ako dito at nahirang ng Panginoon, wala na po, pati po yung asawa ko hindi na po naghahanap buhay. Pero kontento po ako, nakakatulog po ako ng mahimbing. Hindi naman po kami pinababayaan ng Ama. Sinasadyad niya rin kami. Lalo tigit po yung aking mga anak, mga apo. At ang tanging hiling ko lang po sa araw na ito, sa aking kaarawan, ay pagharian ako ng banal na Espiritu sa araw-araw, sa oras-oras, at ng aking makapaglingkod sa dambanang ito. At sa mahal na banal na Espiritu ng ginagamit ng ating Panginoon na si Apo Kunsing. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat kapatid at nananalig ako at naniniwala na nasa iyo ang patnubay ng ating Panginoon. Ang susunod naman po ay isang anghel tatawagin na siyang magbibigay ng kanta. Kakanta daw siya. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, kung maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo, kung mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo may bukas pa, nang mayroong sayang. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nagbibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y dibay ng laab kung mayroong pag-usubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Miguel. Salamat sa napakaganda mong awitin. At ngayon naman po ang magbibigay ang isa sa mga kasamahan ko sa Kawa 9, si kapatid na JR. Salamat po. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po bang Diyos? Maganda po yung tema na binahagi sa atin. Paano nga ba natin nakilala ang Panginoon? Sa totoo lang po, matagal na po natin kilala. Subalit, paano natin siya nadama? Noong pong panahon ng pagbibigay ng banal na Espiritu ng dakilang Ama, doon ko po siya talagang higit na nadama. Nung panahong ibinahagi niya sa akin at hindi ko alam kung paano nga ba tutupad, doon ko talagang napatunayan na ang Diyos Espiritu sa panahon natin ngayon, ibinigay ng Diyos
ibinigay ng Ama sa atin para gumabay, pumatnubay, at makilala natin kung papaano nga ba kumikilos ang Diyos na buhay. Sa aking buhay, mga kapatid, yun po ang maibabahagi ko sa inyo. Totoo pong nagpapakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nga hindi natin nakikita ang Diyos nating dapat na makilala, ang Espiritu ang gumagawa ng paraan o kung papaano nga ba ang dakilang Ama na lumikha sa atin ay makilala natin ang lubusan. Marami pong ipinaganap sa buhay ko ang banal na Espiritu na kung papaano nga na sa hindi ko alam na paraan sa 10 taon na pagbibigay niya sa akin, ay talagang masasabi kong buhay na buhay ang Diyos sapagkat binago niya po ang aking pagkatao na sa dating buhay, andun nga po yung marami kang ginugusto, hanap buhay, pakikibarkada, pakikisalamuha sa bawat tao na masasabi kong wala namang kabuluhan talaga sapagkat wala nga ang Panginoon. Yun po ang katotohanan. Kapag ka ang isang bagay na pinag-uumpukan ninyo ay wala ang Diyos, masasabi ko po talaga na makasanlibutan, parang walang kabuluhan sapagkat magiging makabuluhan lamang kung nakasentro ang Panginoon sapagkat doon siya magtuturo at doon niya gagawin sa sarili natin, sa sarili ko na paano ba ako magiging patag sa bawat araw, paano ba ako magiging talagang makatupad sa Kanya na kung paano nga na sa pagpapakilala para ng Panginoon sa sarili mo, ikaw ang gagawa at hindi ang iyong kapwa. Na kung paano siya nagpakilala sa iyo, doon mo siya susundan kung paano yung kalooban niya. Kaya talagang bilang isang lingkod, nagsusumakit pa rin na makatupad sa Kanya sapagkat sa kabila ng pagbibigay ng Kanyang Espiritu, meron kang bilang tao na kung minsan talagang pinawawalan ka ng Panginoon. Kung paano ka, doon niya tinitingnan kung paano ka nagiging matibay sa pamamagitan ng bilang tao mo, madadala ka ba ng katauhan mo? Sapagkat kung padadala ka sa katauhan mo, malalayo ka sa Espiritu. Kaya napakabuti ng Diyos sapagkat sa dakong ito, nakilala natin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya sa bawat araw, sabi ng Panginoon, huwag masayang yung bawat araw natin sa dakong ito sapagkat ang katotohanan po, napakaraming binibigay ng Diyos na alam niya kung sino yung tumatanggap, batid niya kung sino yung nagsusumakit, at batid niya kung sino yung hindi bukas sapagkat yun po ang katotohanan na lahat ng pumapasok sa dakong ito ay kalooban ng Panginoon, subalit hindi lahat bukas sa Kanyang Espiritu. Kaya sa ating pong lahat, ang pasubali ng Panginoon, sikapin nating makilala siya sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat nakikita po natin yung katotohanan, ako po nakikita po yung katotohanan na kung paano kumikilos ang Espiritong Banal sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na pagpapagaling sa karamdaman, pagbibigay ng liwanag sa kaisipan, pagpapatibay ng kalooban, at pagpapatatag kung paano nga sa bawat hamon ng buhay nakakahulagpos ka. Yun po ay nang dahil sa banal na Espiritu na ating naririnig sa dakong ito. Kaya tayo pong lahat, makinig tayo, magtibay tayo, at higit po sa lahat, magsabuhay tayo sa bawat nating naririnig upang malugod ang Diyos sa bawat sa atin. At sabi nga, hindi lamang po karamdaman sapagkat sabi ng Panginoon, maraming pumupunta sa dakong ito, ang minimithi po yung physical na karamdaman ay gumaling. Subalit ang katotohanan po mga kapatid, inaaya po tayo ng Panginoon sa dakong ito upang gumaling ating kaluluwa
at higit sa lahat, sa bawat paggabay niya, makatuntun tayo sa kalooban niya upang sa bawat araw na ibinibigay pa sa atin ng buhay, makasunod tayo sa kalooban niya. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Salamat kapatid, at tunay nga po ang kanyang sinabi na sumunod tayo sa kanya at madadama rin po ninyo kung ano ang nasa sa kalooban ng ating Panginoon. At ngayon po, upang mapalawak ang ating tema, ay tinatawagan ko po ang isa sa aking kapatid na si Mami Beth Chico. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong ayunan yung sinabi ng kapatid kong JR na lahat naman po tayo kilala natin ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat sa murang kaisipan, yan na po yung tinuro sa atin ng mga magulang natin na meron Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang problema lang po natin yung kalaliman ng ating pagkilala sa Diyos. Papaano mo siya higit na kakilala sa buhay mo? Nagbabasa nga po ako sa Facebook na-attract po yung mata ko dito sa isang passage na sinabi na hindi daw po, sorry po hindi ko po ito pinapatungkol sa inyo, pero pag nilayam po ninyo, hindi daw po lahat ng pumapasok sa simbahan at uma-attend sa mga espiritual na gawain ay kilala ang Diyos. Amen po ba kayo doon? So, hindi natin po pwedeng i-generalize na ako lagi akong pumapasok sa simbahan. Ako lagi akong laman ng simbahan. Ako lagi akong nakaluhod, hawak kay rosaryo at nananalangin. Hindi daw po garansya yon na talagang tayo ay kumikilala at nakakadama sa ating Panginoon. Sa makatuwid, ano po ang batayan ng ganap na pagkilala sa ating Panginoon? Papaano mo masasabing kilala kita? Ikaw ay Diyos amang makapangyarihan sa lahat at isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tumubos sa aming pagkakasala. Paano mo ito i-claim na talagang nakikilala mo ang ating Panginoon? Sino po makakasagot? Bibigyan po ni God ng 100 points, trip to heaven. Ano po yung magiging batayan na talagang kilala natin ang ating Panginoon? Napakadali po nating sabihin ay araw-araw nandun ako sa gawain pangkabanalan, uma-attend ako sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy. Ang feeling mo, akala mo, kilalang-kilala mo na ang Panginoon. Ang yabang-yabang mong sinasabi mong kilalang-kilala ko na ang Panginoon. Sabi nga ni Mother, naalala ko sa sinabi niya, kilala mo ang sarili mo, pero batid mo ba kung anong pagkakakilala sa iyo ng Diyos? Yan po yung napakabigat na katanungan. Kilala mo, batid mo, pero ang hindi natin alam, ano ba ang pagkakakilala sa iyo ng Panginoon? Sapat na bang batayan na araw-araw nandito tayo, nakikinig tayo at dumadalo sa gawain pangkabanalan? Sapat na ba yan para i-claim natin na kilala ko nga at nararamdaman ng Panginoon? Kung hindi po ang sagot ninyo, then ano ang magiging batayan para masabi natin ating sarili na kilala ko na nga ang ating Panginoon? Sige po. Sino po ang magtatry na sumagot? Sige po. Salamat po, Ama. Muli mo akong pinaghintulutan na tumayo sa harap ng aking mga kapatid upang sagutin sa aking naaabot ang katanungan. Isang magandang buhay po mga kapatid sa inyong lahat at isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Ang masasabi ko po kapatid sa inyong katanungan, bibigyan ko kayo ng isang pangyayaring tunay na batayan. Sa buhay ni Saulo noong unang panahon, batid natin na si Saulo ay isang pusakal na taga-usig ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nang siya'y tinawag ng Panginoon, noon din ay natanggap niya na ang tumawag sa kanya pala ang Panginoon na inuusig niya. Pero sa pasimula, sa pagkakatawag kay Saulo, nang magpakita ang liwanag ng
anyo ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, siya'y nasubasob sa lupa sa ilang narugal ng bayang Damasco na tinatawag. At nang siya'y mag-angat ng muka, sinabi niya, "Sino ka ba, Panginoon?" Sumagot siya ang mahiwagang tinig nang sabi niya, "Ako ang Panginoon na iyong pinag-uusig." Kung magkagano po mga sa ating buhay sa ngayon, madali na nating maunawaan na tayo pala'y kailangan ng Diyos. Nagpapakilala na sa atin ng Diyos. Sabi nga ng banal na Espiritu sa katormal na Apo, hindi natin sariling kagustuhan ang ating pagparito sa dakong ito. Kung hindi natin sariling kagustuhan ang pagparito natin sa dakong ito, sino ang may kagustuhan? Ang Panginoon na umaakay sa atin sa dakong ito upang tayo hasikan niya ng banal niyang aral sa ating puso at isipan upang siya'y magpakilala sa atin na siya nga ang Panginoon na umaakay sa atin sa dakong ito sapagkat meron siyang mabuting layunin. Ano po ang mabuting layunin ng Panginoon? Bakit tayo naakay sa dakong ito? Upang tayo ay makilala natin siya. Upang tayo ay iligtas niya. Upang tayo ay pagalakin niya sa pamamagitan ng mga banal na aral niyang inyahasik sa ating puso't isipan. At ang layunin pa ng Ama na ang inahasik na banal na salita ay tumubo sa ating puso, magbunga ng maganda para mayroon tayong remembrance sa ating mga kapatid sa ating kapaligiran upang sila'y makinabang. Mga kapatid, sa umaga po ito, napakaganda ang tema na naging katanungan sa akin ng ating kapatid. Yun po ang isa kong batayan, na kung kaya't nakilala ko ang Panginoon sapagkat inakay niya ako sa dakong ito. Dito ako nabuksan, dito ako nakaunawa, dito ko siya nakilala, dito ko siya nadama. Kaya kapatid, yun po ang ating kasagutan. Isang mapapalang umaga po muli sa ating lahat at maraming salamat. Salamat po sa iyong pagpapaliwanag. Katotohanan po iyon na sa araw-araw na tayo nandito, sa bawat pahayag ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, isa lamang po ang ipinakikilala niya. Ang tangi niyang ipinakikilala ay ang pagkilala natin sa Diyos na buhay na dapat nating tanggapin sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yun po, yung mga naging basihan niya, yung pag-akay na ginawa sa kanya ng Panginoon, na kung sa ganang tao, hindi nating kagustuhan, kaya tayo nandito. Sapagkat bilang tao, marami tayong mga katwiran. Subalit, dahil eto na, ang Diyos na gustong magpakilala sa bawat isa sa atin upang ipadama niya ang kanyang ganap na pagmamahal sa atin, kaya tayo nandito at tumalima sa kanyang pag-akay. Ano ang mga katibayan na ikaw nga ay nakakatalima at hindi nabigo ang Diyos sa pag-akay na ginawa sa iyo? Tagumpay ba siya sa pag-aakay na ginawa ng Panginoon sa iyo upang kilalanin mo siya? Anong masasabi mo? Ito po ay hindi natin po pwedeng sabihin na Diyos lamang ang magpapasiya. Sapagkat tayo bilang sa ating sarili, kilala na natin ang sarili natin. Tama. Yung puso't kaisipan, hindi natin pwedeng ihusga sa kapwa natin yan na ganito ang laman ng isip mo, ganito ang laman ng damdamin mo. Si God lamang ang nakakaalam. Pero may mga bagay sa ating pagkatao na kilala na natin ang ating sarili. Amen? Say for example, yung ating behavior na tinatawag. Yung ating attitude na tinatawag. Alam natin kung ano yung mga behavior natin na kalugod-lugod sa Ama. Amen? Alam natin yung mga attitude natin na kalugod-lugod sa Ama. Hindi na natin kailangan tanungin ng Diyos, Diyos ko, ano ba yung mga ugali kong kalugod-lugod sa'yo? Mismo tayo sa ating sarili, basta mabuti, alam natin na kalugod-lugod sa Panginoon at hindi na natin kailangan tanungin ng Diyos. So, ang ibig ko bagang sabihin, mga kapatid, may mga aspeto sa buhay natin na talagang ang Diyos lamang ang nakababatid. Ang nilalaman ng ating puso't kaisipan, ang iniisip natin, yan po,
Hindi po pwedeng sabihin sa akin ni Tita Belia na ganito ang laman ng isip mo, ganito ang laman ng kaisipan mo. Hindi mo po pwedeng sabihin. Subalit, sa pamamagitan ng aking gawa, attitude, behavior at salita, po pwede kong makilala yung sarili ko. Amen? Kaya hindi natin po pwedeng ipaubaya ng 100% kasi kung hindi natin kilala ang ating attitude at behavior, ano pa ang room para ma-improve natin yung sarili natin? So laging sinasabi ni Mother, dapat meron tayong tinatawag na self-assessment. Meron tayong tinatawag na self-evaluation para mismo ang ating sarili ay higit nating makilala at ang ating kahinaan, hingin natin sa Panginoon na maging kalakasan natin. Amen? Dalawa lamang ang po pwedeng magtrabaho dyan, ang sarili mo at ang Diyos. Kaya ang sarili mo at ang patnubay ng Ama ay kailangan upang yung mga attitude at behavior natin na hindi kalugod-lugod, accepted natin na hindi kalugod-lugod sa ating sarili, mapagtulungan ng Diyos at ng ating sarili upang ito ay mabago. Amen? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Ngayon po, para po sa akin mga kapatid, kung ano po ang ako po ang tatanungin ninyo, ano ang isa sa mga batayan na nakilala ko na ang Diyos? Ito po ang batayan ko. Pag ako'y nakatalima at nakasunod sa kanyang kagustuhan, patunay, nakilala ko na siya. Amen? Kung halimbawa, araw-araw nandito ka, nakakapakinig ka ng aral na hindi akma sa Panginoon ang ikaw ay manira ng kapwa mo. Subalit paglabas mo dito, nanduroon pa din sa'yo yung ugali mo na naninira ka ng kapwa mo. Ito ba'y pagkilala sa Panginoon? No. Wala kayong rating yan sa Panginoon sapagkat ang kanyang basic na itinuturo upang patunayan mong kilala mo siya ay naisasagawa mo, yan po para sa akin ay batayan. Kung ikaw ay nananatiling tagapakinig lamang, subalit walang nababago sa attitude at behavior mo, I'm sorry to tell you, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Kaya ang pagkilala sa Panginoon ay makikita mismo sa iyong pagkatao. Marereflect mismo sa iyong pagkatao na ikaw, dati babad ka sa sugalan, subalit ngayon, natatakot ka na sapagkat ang tinuro ng Panginoon, anak, hindi ang sugal ang magandang libangan. Mayroong mas magandang libangan na magiging kapaki-pakinabang para sa iyo at iyan ay kilalanin mo ako. Kung ito na nga ay nagawa mo, isang indikasyon, mga kapatid, unti-unti mo nang nakikilala ang Panginoon. Hanggang sa kalaunan, aware na yung isip mo. Mayroon ng espiritong nangungusap sa iyo. Pag mali ang ginagawa mo, nangungusap agad ang mabuting espiritu. Anak, huwag mong gawin yan. Hindi iyan kalugod-lugod sa akin. Isang palatandaan na nakikilala mo na ang Panginoon. Subalit, kung 3 taong ka nang nagpupunta dito, subalit ang mga ugaling hindi kalugod-lugod sa Ama ay nasa sa iyo pa, hindi pa natin ganap nakikilala ang Panginoon. Kaya nga po, nag-uumigting ang damdamin ng banal na espiritu. Kapag siya ay nagsasalita sa ating harapan, sa pagkapahayag ng mga kanyang salitang inihahayag sa atin, nag-uumigting, nagmamadali na ang ating Panginoon na makilala natin siya. Sapagkat hindi natin masasabi, mamaya ba buhay pa ako? Bukas pa, buhay pa ako. Nobody can tell. Maaaring mamaya, bukas, sa 1 linggo, buhay ka, pero sa susunod na mga araw, wala ka na. Kaya ang nais ng Ama, mga kapatid, magmadali tayo ng pagkilala sa Kanya. At iyan ay maipapakita natin sa pagsasabuhay ng mga bagay na ating natututunan. Kaya nawa po, mga kapatid, magkaroon tayo ng malalim na pagkilala sa ating sarili upang higit nating makilala ang ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po sa napakaraming salamat po sa lahat na sa ibinahagi ng ating Mama Beth at tunay nga po ang mga sinabi niya na nakasaad sa lahat ng mga sinabi niya ay nasasaad sa kasulatan. Ngayon naman po ang magbibigay sa atin ay isa rin pong hinuhugutan namin ng lakas ang aming Mother of the House, si Mother Marie.
Salamat, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay ipinagkaloob mo upang ilahad ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo, ang paglingap mo, na sa bawat araw ay iyong pinadarama sa mga anak mo. Nawa sa dakong ito, mga anak mong tinawagan mo ay makadamang lubos at makilala ka upang ang pagkilala sa iyo ay ganap nilang mapahalagahan at makamtan kung ano ang nasa mo sa bawat isa sa pamamagitan yung kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin dakilaan ng ating Panginoon. Napakaganda po ng tema. Ano po? Bago ko po susugan yung sinambit ni Mami Beth, ito lang po yung pagbabalik tanaw kahapon sa misa na alam ko po, doon po hinugot ni kapatid na Tita Belia, yung kaukulang tema kung paano nakilala ni Mary Magdalene ang ating Panginoon. Alam niyo po, nais ko lang po itong bigyan ng punto na pagninilay ng bawat isa. Sino ba si Magdalena? Di ba siya po yung pinakamababang uri ng babae na sa pananaw ng tao ay wala nang pag-asa na makapunta sa langit. Subalit dahil sa kanyang pagkatao, mayroong isang katangian siya, sabi nga ni Mami Beth, na alam ng Diyos na sa kanya. Amen? At yun ang dahilan kung bakit yung katangian na yon na hindi alam ng marami ay ginusto ng Diyos sa kanya. Kaya binigyan siya ng chance para magpakilalang lubos at makilala siya at lingkuran. Mga kapatid, alam niyo po ang pagninilay ko doon na lumalim. Na habang nagbabahagi po ang ating pare, ito po yung ibinubulong niya sa aking kaisipan na ayaw kong palagpasin sapagkat kagabi po hindi ako nabigyan ng chance. Subalit ito po ang nais ipamulat ng ating Panginoon. Si Mary Magdalene, Maria Magdalena, ay isang makasalanan na nakasaad, nakatala sa Biblia upang sundan ng bawat isa na bakit itong napakababang uri ng tao ay nabigyan ng chance ni God na makilala siya. Ano pa kaya tayo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Siguro naman walang ganong hanap buhay sa panahon ngayon na narito kayo. Amen? Subalit, doon sa walang kondisyon na ibinigay na pag-ibig ng Diyos doon sa tao na yon, hindi siya naging abusado. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pinahalagahan niya yung chance na ibinigay ni God na sa kabila ng kanyang kababaang uri ng pagkatao, mayroon pala siyang katangian na hindi nabatid ng lahat, subalit batid ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, susundan ko po ngayon, totoo po yun. Hindi mo maaring bigyan ng katanungan kung bakit ang isang ito, ang isang kayo ay napili ng Diyos. Amen? Sapagkat ang biyaya ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Isa lang, simple lang. Sana ipunto ko. Muli, huwag nating abusuhin yung walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya minsan po, maaaring sambitin na, nagmamagaling lang yan sila. Hindi po. Hindi ko saklaw ang damdamin ng isa. So, sa sarili ko, nadama ko na po ang Panginoon. Nadama ko po ang Panginoon na isa akong ito. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko nga, gusto ko i-focus. Sapagkat ang pagkilala sa Diyos, pag-yes ay mo yan sa Kanya para paglingkuran mo siya. Kapag ang pag-yes ay mo kay God, halimbawa, isasample ko po sa kaganapan ng tao. Si Tita Belia, ito, nakaset na po kami magpakasal na dalawa. Ngayon po, kilala ko siya mabait, matulungin, maunawain, maraming pera, kaya ko siya ginusto. Sa bilang pagkatao. Ngayon po, bukod doon sa pagkakilala ko sa kanya, syempre nag-imbestiga rin ako, isasabit ko yung sarili ko sa kanya. Amen? Ngayon, may nabalitaan ako na meron pala siya siyang ugali na hindi ko pa alam. Amen? Kayo po, kung doon sa senaryo na yon ay nagbago ang isip mo, palagay mo ba, mahahanap mo pa yung pwede mong pagtiwalaan? Pwede mo ba ang Diyos? Eh, mo ba yun? Alam niyo po,
hindi, isusulong ko pa rin. Mahal eh. Kaya kung ano yung katangian na meron siya, na hindi matanggap ng marami, tatanggapin ko yun at ilalaga ko sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ayoko maging salawahan. Amen? Yun po, si kapatid na Marisa. Kaya hindi po nakapag-asawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po. Bibiro. Siguro po, yun po yung damdamin na ibinigay sa akin ng Panginoon. Doon sa, binigyan po ako ng damdamin ng Diyos na laging may trauma eh. Amen? Ayoko magka-trauma na ang buhay ko eh. Sa unang buhay, sa naganap po sa akin, so parang trauma, kaya karoon ako ng takot. Ayoko. Advance ka agad yung isip ko, baka mamaya may mangyari uli. Hanggang nag-suffer din ang anak ko, na sabi ko nga, binibigyan ko lagi siya pag umidad na siya ng ganito, o anak, paalala, hanggang inabot na po. Ang edad na ngayon ng anak ko, 28, wala pang boyfriend. Alam niyo po, bakit ko po ito binahagi? Hindi para magmagaling. Yun po yung pagkilala ko sa Panginoon. Sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, huwag niyo po akong questionin, yun po yung damdamin ko Yun yung damdamin ko. Nakilala at nagpakilala ang Diyos sa akin, sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, na lahat naman na sinuri ko, kung sino ang Diyos sa kanyang pagkatao, hindi ako binigo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kayo po ba? Nabigo? Kasi po, kung pagsasabayin ko po ang pagsusuri bilang tao at bilang espiritu, wala akong panalo dyan. Amen? Hindi ko karapatan kung ano yung pagsusuri ko bilang tao. Kundi, isasubmit ko ang sarili ko sa Diyos, susuriin ko ang totoong Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po, Mami Beth, may labis po ba? Pagkat nasuri ko po kung sino tinanggap ko po sa dakong ito. At kung paano pong, siyempre kilala ko po ang sarili ko. Kilala ko po ang sarili ko, kilala ko po. Salamat sa Ama na pinaliliwanag ng Diyos. Hindi ka maaaring magtalusira sa Kanya kapag ka na Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sasabihin na naman, ang yabang naman yan. Bakit alam niya, tinataka na ba siya? Hindi, ikaw mismo, malalaman mo. Amen? Malalaman. Sapagkat, hindi naman ikaw ang gumaganap. Hindi ikaw, kundi ang Diyos na tinanggap mo, kaya nagpapakilala siya sa'yo sapagkat ang gawa niya ay mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre sa una, pagdaka ka ba, tinanggap mo? Kilala kita? Pagdaka, hindi. Magsuri ka. Yun naman ay open na ipinagkakaloob po ng Banal na Espiritu sa dakong ito. Suriin nyo. Magsuri kayo. Hayagan. Subalit kapag nakilala mo siya at gumagawa na siya ng mabuti sa buhay mo, abay, wag mo nang talikdan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, totoo po yun. Sa pagkilala ko ba sa Diyos, puro sarap na ang naranasan ko? Hindi. Doon sa pinahintulot niya ng mga pagdalisay, lalo ko siya nakikilala eh. Amen po ba yun? Sapagkat doon nga po nakikita kapangyarihan niya na wala ang tao. Amen? Kaya doon sa pagpapakilala niya sa iyo, sa mga pinagdaanan mo, higit mo siya nakikilala sapagkat siya'y sumasaklolo. Hindi siya nang babagsak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung nasundan niyo po yung bahay ni Mami Beth, simple lang po. Tama po yun, Mami Beth. Agree po ako doon. Hindi lahat ng pumapasok. Sapagkat yung labi na ito, nagagamit mo sa dalawa. Amen? Magpapahayag, pwede ka rin manlibag. Amen? Subalit, ikaw na may tagay nito, abay din na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam mo, ang dami nagagalit sa akin eh. Pero hindi ko naman sinasabing perfect. Pinagsusubikapan ko po. Bakit ko po nasasabi? Hindi naman po ako nakikipagchismisan sa kapitbahay. Amen? Kaya ko po nasasabi to. Wala akong barkada. Pag uwi ko, bahay lang. Bahay. Dito po. Chapel, bahay, chapel. Hindi po ako nakikipagbarkada. At wala na akong panahon para doon. Kaya ako nasasabi po, bakit? Yan po yung tinanggal sa akin ng Panginoon. Yung iniwanan ko ang mundo ng tao, yung mga kaibigan ko, ang dami naghahanap sa akin, ayaw na nila sa akin sapagkat sinusundan ko si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ayaw na nila sa akin eh. Dahil sabi nga nila, sumama daw ako sa demonyo. Hindi.
Hindi demonyo ang sinamahan ko. Ang sinamahan ko'y mabuti, hindi nila ako matanggap sapagkat sila'y kampo ng demonyo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Yun po yung katotohanan. Amen? Sapagkat, kung parehas po ng tinanggap, wala pong magsasabi ng demonyo. Amen? Salamat sa Ama. Salamat sa iyo, Ama, sapagkat binigyan mo ako ng chance na pinulot ako sa kawalan at andito po, nobody sa tao, ginawa po akong somebody ni God. Buhay po ba ang Diyos? Nararamdaman ko po yun eh. Nararamdaman ko po. Bakit? Ay, nako. Ayoko. Iba po, basta po, nararamdaman ko po yun na hindi ka man gumante, subalit ang Diyos, dahil anak ka niya, dahil mahal ka niya, alam niya kung paano niya ipadadama yung pagmamahal niya. Mga kapatid, ganun ko po kinikilala ang Diyos. Sapagkat, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, kanina lang bakit ganun? Bakit ganun? Nako, hindi pwede na tayo mahirapan. Hindi rin pwede na tayo mawalan. Hindi rin pwede na mukha tayong kawawa. Bakit hindi pwede? Sabi niya, bakit hindi pwede? Basta hindi pwede. Walang tutulong sa atin, kundi ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, doon ko po nararamdaman. Amen? Na sabi nga, pag lagi bang tumatawa si kapatid na Marisa at laging live, wala nang problema, mas marami pa yata ang problema ko sa inyo eh. Subalit, yung kasama ko po ang nagdadala, hindi ako. Amen? Dahil ayokong tumanda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun ay isang kaparaanan na kahit marami kang dinadala, paghiga mo, tulog ka. Pagising mo, magpasalamat ka. Nakakakain ka. Sabi ko nga sa inyo, kakain ka. Matutulog ka. Kakain ka. Maglilingkod ka. Ang sarap ng buhay mo. Matutulog ka. May aircon pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung alam mo na kasama mong Diyos. Sapagkat, kung kailan na wala kang trabaho, kung kailan na wala kang pagkukuha ng lahat, andun yung saklolo ng Diyos. Dahil nagpapakilala siya sa'yo na siya yung pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po, makuha niyo po ito. Wala kasi ako ibang pwede ipagmayabang kundi ang Diyos Kasi wala talaga ako kahit na ano. Kaya, alam ko ang Diyos ang gumagawa para sa akin. Wala akong lifeline na tatawaging tao na, wala akong ganito, bigyan mo ako. Wala. Kundi ang Diyos pa rin ang tatawagan mo para gumamit siya ng tao para ibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po yung malinaw na alam ko na mahal ako ng Diyos. Magkakilala kaming dalawa. Amen? Sapagkat sa oras na kailangan ko siya, narin siya sa tabi ko, sumasaklolo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, tama po. Minsan, dumarating po yung sa bilang pagkatao. Kaya hindi pwedeng pagsabayin yung 50-50 lang. 50% tao ka, 50% espiritu ka. Mas lamang dyan yung mali. Sige po, sino pong tatindig nagsasabi na mali yan, kapatid na Marisa? Hindi po. Ilalaban ko po yun. Kailangan mas lamang espiritu. Kailangan. Sapagkat kapag magiging 50-50 lang labanan, yung hindi mo nakikita na bumubulong lang sa'yo at mas lamang na dinadama mo ang sarili mo, matatalo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kailangan mas lamang yung bumubulong sa'yo, yung espiritu na mula sa Diyos at 30% ka ng pagkatao at sigurado mananalo ang Diyos para sa'yo. Amen po ba yun? Mga kapatid, diyan ko po nararamdaman na kilala ko ang Diyos. Kapag tumutupad ako doon sa dapat niyang gusto na hindi ko gusto. Na dati sa unang buhay, alam ko kung ano yung hindi ko gusto. Subalit pinatutupad niya dahil gusto niya. Kapag sumusunod ang katawan ko, alam ko kasama ko ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya madaling makilala. Kung halimbawa, pag sinabi ng halimbawa, sinasabi ko, kasama ko ang Diyos. Tapos ang ginagawa ko, nanlilibak ako ng kapwa ko. Abay, hindi Diyos ang kasama ko, demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Aminin po natin yun. Wag po kayong magagalit sa akin. Yun po yung malinaw sa pahayag po ni Mami Beth. Kung paano yung, halimbawa, kilala mo ang Diyos, pero ang pinagagawa sa'yo, libakin mo ang kapwa mo, bigyan mo siya ng sama ng loob sa ganito. Hindi yun. Hindi kasama mo ang Diyos sa oras na yun. Amen? Sapagkat hindi siya ganun. So wag nating i-abuse
na gamitin ang pangalan ng Diyos doon sa gawa ng demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Yamang na-identify na po kung paano at sino yung tinanggap mo, makakapamili po tayo. It's a matter of choice. Mamili ka. Kung inuudyukan ka ba, nasabi mo kilala mo ang Diyos, pero nililibak mo ang kapwa mo, wala ka sa Diyos. Dinadaya mo lang sarili mo. Pero kung kilala mo ang Diyos at sinabi sa iyo na, anak, huwag mo yung gagawin, akala ko ba kilala mo na ako? Buhay po ba ang Diyos? Makakapamili ka. Kaya mga kapatid, salamat sa Ama. Opo, mas masarap po dito magkaibigan. Yung mga kaibigan mo dito lang naglilingkod. Kahit sabihin nila na sila-sila lang, mas masarap po yun, walang stress. Amen? Sapagkat kung sa mundo ng tao ka, makikipaghala-hala ka sa mundo ng tao na hindi naman alam kung anong sino yung tinanggap mo at hindi pa nila natatanggap yung tinanggap mo, stress po yun, masakit sa ulo, magulo. Parang binabalikan lang po natin yung buhay ng mundo. Subalit, salamat sa Ama, sapat na po sa akin, bahay, chapel, bahay, chapel, bahay, chapel. Wala nang ang kapitbahay eh. Kindatan, kami nila kapatid na Marie, magkakapitbahay, kindatan lang kami pa nagkikita. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, yan po, kaya masasabi ko pong nakilala ko ang Diyos, sapagkat yung gusto ko sa unang buhay, hindi ko na ginagawa ngayon, sapagkat ang Diyos ang gumagawa upang tumupad ako. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po muli sa malawak na pahayag ng ating kapatid. At isang announcement lamang po, bukas po ay muli maaga po tayong mag-uumpisa ng ating gawain, mga 12 o'clock lamang po. Kasi po may mission po bukas. At ngayon naman po ay aking tinatawagan ng ating kapatid na si Magno Guevara upang magbigay ng isang awitin. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Hindi ko po alam na ako ay tatawagin. Subalit salamat po sa Diyos. Ako ay tinawagan upang mag-alay ng awit sa ating una sa Diyos, Ama at sa ating lahat. Pasensya na po, hindi ko po alam ito eh. Ilang ulit mo nang tinatanong sa akin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw.
Hanggang saan, hanggang kailan kita'y mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ang may kapal. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Salamat po, maraming salamat. Salamat po kapatid. At ngayon naman po ay isa pa po muling magbabahagi ang aking tatawagin. Tinatawagan ko rito ang aking kapatid na si Josie Tulfo. Magandang umaga po muli sa ating lahat at pakilala na po ba natin ang Diyos. Kung hindi po natin sa kilala, wala po tayo lahat dito, di ba? Noon pong ako ay nasa elementarya, high school, nakikilala ko lamang po ang ating Panginoon sa mga subjects na ating religion, tinatawag nila. Doon po ay hanggang sa nakikilala ko lang na may Diyos na lumikha sa atin, yung mga basic lang po ng pagkilala sa Panginoon. Subalit, habang ako po ay lumalaki hanggang sa po, ay kakilala ko lang siya sa pagsisimba, pagdarasal ng sarili, pero hindi po nung kagayong narito ako. Sapagkat dito po ay nakilala ko ang Panginoon na siya pala ay buhay. At maraming nangyari po sa aking buhay dahil sa pamamagitan niya, lalong-lalo na po ang kanyang Espiritong Banal. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Apo Kunching na siya ang nagpailalim upang makilala ko ang ating Ama ng nasa langit. At ngayon po, dahil sa pagkilala ko sa Kanya, hindi ko na po masyadong maraming pagbabago sa buhay ko. Yung mga dati ko pong ginagawa ay nabawasan na po. Although kung minsan po ay, siyempre bilang tao po ay hinahanap-hanap mo po. Lalong-lalo na pag ikaw ay nag-iisa na at nagkaroon na ng kanya-kanyang tahanan ang aking mga anak. At kung minsan ay ako na lamang ang nasa bahay. Minsan po doon ko nakikita na gusto ko lumabas, magliwaliw, gusto kong, pero ang sabi ko po, ang pinaka magandang liwaliw ay papunta po sa Candaba, sa dakong ito. Amen po ba yun? At doon po, sabi nga po nila, pumunta ka doon para magliwaliw, makita mo yung magsaya, hindi na po yun, nawala na po ang mga ganon. Sapagkat ang pagkilala ko po sa Diyos ay hindi na po yung mga dating basic, kundi po yun ay pagtanggap ko ng hindi ko nakikita. At yun po ay gumagabay sa akin. Lalong-lalo na po ang kanyang Espiritu. At lalong-lalo na rin po sa hindi ko nakikita, subalit nakikita ko kay Apo Kunching. Dahil wala po akong nakitang masama sa kanya. Kaya ang sabi ko po, kay Apo Kunching ako kumukuha rin ng aking para lumaban sa mga pagsubok. At sa kanya ko rin nakikita na dahil panghalimbawa upang paano mabuhay sa mundo. Sapagkat sa kanya ko nakikita na hindi ko na, mula noong 2007 hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakitang nagtaas ng boses. Excuse me po sa mga nakikarinig. Subalit sa mga pari po, sa mga madre, nagagalit po. Talagang nagagalit. At may punishment pa po yun na kasama pag nag-aaral. Pero kay Apo Kunching mula noong 2007 hanggang ngayon, hindi ko po siya narinig na nagtaas ng kanyang boses o nagalit sa aming maalagad. At yun po ang pagkilala ng Panginoon sa kanyang katauhan.
Dahil kung minsan po ang tao, sabi nga ng Thomas, hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng kanyang mga yung tagiliran at ang kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Pero sa pag nakikita ko si Apo Kunching, naliliwala ako na nananahan sa kanya ang banal na Espiritu. Dahil sa kanya po, ibang-iba. Kaya po kung minsan, pag siya nagmimensahe po rito, gusto ko pong lapitan at yakapin at kung minsan ilundag-lundag. Kasi po, kung baga sa tao po na nagsasalita, ibang-iba po kasi yung kanyang mga salita. Ibang-iba po kasi yung pagbibigkas. Ibang-iba po sa akin, kaya nakikita ko po sa kanya, dahil lalong-lalo ko pong nakilala ang Panginoon. Kaya po ngayon, kahit na po hindi po natin masasabi, nasasabihin po nila napakamartir ko daw sa asawa. Kaya hindi po. Dahil sa pagkilala ko ng Panginoon sa Diyos, alam niya kung ano ang gagawin niya upang magawan ko na walang away. Kaya po alam niyo po, ito po sikreto, no? Sabi po niya, wala po siya sa bahay. Sabi ko, Happy Father's Day. Sabi ko sa kanya, thank you for everything. Alam mo po, hindi ko akalain sagutin niya. Sabi niya, thank you for being so understanding. Sabi niya, and forgiving with my shortcomings. Thank you. Eh, hindi niya ako sinabing I love you. Hindi ko rin sinabi I love you. Thank you lang. Hindi po ba? Yun po ang mahalaga, yung pag-appreciate. Kaya po, pag nakilala natin ang Panginoon, wala po tayong gagawin di salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ko. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagsubok na nangyari sa buhay ko. Sapagkat sa mga pagsubok na yon, mas lalo pa kitang nakikilala. At salamat, Panginoon, ako'y dinala mo rito, sapagkat dadakong ito, ako ay nabago. At maraming salamat din po sa aking mga kapatid at sa inyong lahat na nagbibigay ng inspirasyon upang ako ay mas lubos ko pang makilala ang ating Ama. At ito po ako ngayon, kahit na may mga pagsubok, masaya pa rin ako dahil nakilala ko ang ating Diyos Ama. Maraming salamat po at magandang umaga po. Salamat kapatid. Tunay nga po ang sinabi niya na talagang sa banal na Espiritu, sa ating Apo Kunching, doon lang po tayong hugot ng lakas ng ating mga sarili. Salamat po sa lahat ng nagbahagi at ngayon po ay tayo magsitayo na at upang magbigay galang sa ating